Yan, dahil sa lagi kayong nanonood ng ating mga short videos dyan, sana panoorin nyo rin ang ating mga videos ng mga reaction. Dito lang yan sa Makapinas. At please, supportahan nyo naman mag-like at mag-subscribe naman dyan sa ating channel. Ito ang Makapinas na reaction. Pero ang ating gagamitin muna, itong kay Kent, no? Kent Garcia na vlogger, no? Na BBM. Na talagang support talaga siya, no? At kaibigan naman natin to siya. At disclaimer lang kay Kent, no? Paumanhin, gagamitin ko muna yung iyong video, no. At ito na. Pakinggan natin siya, no, tungkol ito kay Sara Duterte, no. Magaling to si Kent, no. Okay, game. Dapat ba mga kababayan, tanggap ba ito ng grupo ng Liberal Party itong pagtayo ni Sara Duterte ng principled opposition? Ha? Tanong ko lang mga kababayan, tanggap ba ng kampo? Mamicho, maraming salamat po Mamicho Yamamoto sa iyong 500 yen super sticker. Thank you so much po. Tanggap ba kaya ito ng kampo ng Liberal Party na si Sara Duterte ay tinawag na principled opposition ang grupo nila? Yun, no? Diba? Yun ang tanong dyan, kung matatanggap, no? Kasi sasabihin niya, opposition siya. Si Risa Ontiveros, sinabi din, opposition din sila. Sino ang totoo? Gaya itong si Sara Lustay, no? Talagang kung ano ang meron sa iba, sa kanya gagawin niya rin. Gaya kasi. Tanggap kaya? Ito, basahin ko ha mga kababayan. Wait lang. Ito mga kababayan, ipapanood ko. Ito, galing sa Impact Leadership. Impact Leadership. Ma'am Gloria Alameda, hello po ma'am. Kita-kits po tayo dyan sa Hong Kong, ma'am. Dyan sa Central, ma'am ha. Diba? Pag di-op nyo lang. Pag hindi di-op naman kasi bawal sa mga word yun. So ito mga kababayan, Sara vows to lead principled opposition. Impeached Vice President Sara Duterte on Monday, May 12, acknowledged the result of the 2025 national elections and expressed gratitude to their supporters. While the outcome was not what we had hoped for, our commitment to the people remains unwavering, Duterte said in the statement. We will continue to hold the government accountable, advocate for the issues that matters, and work tirelessly to serve as a strong and constructive opposition. Alam mo sa totoo lang mga kababayan, hindi papayag ang grupo ng Liberal Party nito na tawagin ni Sara ang grupo nila na principled opposition. Bakit? Sinabi na mismo ni Senador Risa Hontiveros, kami ang totoong opposition. Ito ang comeback. Hindi lang ito basta comeback. Di ba? Ma'am Gloria Alameda. Grabe, no? Hindi lang ito basta comeback. Di ba sabi ni yan? Sabi ni Risa Hontiveros yan? Calling the moment a renewed beginning. Duterte's invited citizens for all sectors to unite and help build what she described as a powerful principled opposition. So, si Sara Duterte ay nananawagan, no, sa sambayan ng Pilipino at sa lahat ng sektor na makipagkaisa, makipagtulungan para bumuo ng tinatawag niyang powerful and principled opposition. Ayan na, no? Di ba? Kasi nauubusan na sila ng kakampi. Si Sara, di ba? Nauubusan na sila ng kakampi kasi ang mga kakampi nila malapit-lapit ng makulong. Di ba? Kaya nananawagan na naman siya na maging oposisyon na naman daw sila. Ibig sabihin ng oposisyon, di ba, yung kumukontra doon sa bida. Kung bida sila yung kukontra. Kung may bida, halimbawa, Senador Trillanes ang mabida, ibig sabihin, yung mga kontrabida sila yung bida, sila ni Sara Lustay. Tapos may mga kalaban sila, no, di ba? Kaya gusto niyang magbuo para meron na naman silang bagong kakampi na nananawagan. Grabe, no? Gagawa talaga siya ng paraan. Alam mo, sa totoo lang mga kababayan, dapat kasuhan to ng inciting to sedition eh. Bakit? Itong ginawa niyang paghihimo para kalabanin ang gobyerno, pagre-rebelde ito eh. Pero ang tanong kasi mga kababayan, gising na ang taong bayan. Hindi tulog. Tama. Hindi sila nakapikit. Diba? Ito, calling the moment a renewed beginning. Ang problema lang natin dyan, Ken, yung mga tao kasi parang na-hypnotize, no? Na-hypnotize sila sa mga Duterte. Dati na-hypnotize sa mga tao sa loyalist ng mga Marcos. Ngayon, na-hypnotize sila, no? Nalala nyo ba ng botohan? Napakalaki ng boto ni Marcos. Napakadami ng tao. Compare mo sa kay Leni Robredo, no? Anong nangyari dun sa mga tao na yun? Nawala silang bigla at lumipat sa mga Duterte. Di ba? Parang na-hypnotize sila. Di
di ba? Ng mga Duterte. Ano bang pinakain ng mga Duterte sa mga taong ito? Di ba nga, kill. Hindi pa basta na, nagigising dyan. Di ba? Duterte invite netizens from all sectors to unite and help build what she described as a powerful and principled opposition. Grabe, no? Together, we can shape a future that is fair, Naghihimo- inclusive, and just. Stand with us, she urged. Sabi ni Sara. Alam mo, sa totoo lang, ang ating bansa, hindi na ito binubuo ng tao eh. Hindi ito binubuo ng Pilipino. Pagkos, binubuo po ito ng mga politiko na i-divide ang ating bansa. Kung ganun pala, Sara, suluhin mo na lang yung Mindanao. Di ba? Ha? Di ba? Di ba nga, kiniklaim na nga ni Duterte yung digong na ang Mindanao, ihiwalay nila. Hindi naman pwede yun. Simulat sa bata pa tayo, Luzon, Visayas, Mindanao na yan. Itong mga Duterte gusto talagang maghari sa buong Pilipinas. Di ba? Kasi wala naman silang lugar sa China Gusto nila maghari doon sa China komunista din yun. Si Jinping ay may-ari nun. Di ba? Ang gusto nilang gawin sa Pilipinas, parang China. Sila yung maghahari. At siguro may balak silang gawing komunista ang Pilipinas. No, na sila lang ang maghahari sa Pilipinas. Pero dahil hindi pwede, dahil maraming mga mas magagaling na politiko dito sa atin na kumakalaban sa kanila, kaya tingnan mo, nakulong si Digong. Parang iko-compare ni Digong kasi yan sa China Parang tingin ko gusto niyang maghari sa buong Pilipinas. Di ba? Gusto nilang pangahawakan ng buong Pilipinas. Ewan ko ba kung bakit nagkaroon pa ng Duterte sa Pilipinas. Di ba? Hindi ko akalain na sila palang manggugulo sa buong Pilipinas. Basta totoo lang magulo sila Minsan, trinay na din ang tatay mo na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at sa Visayas. Di ba? Kung ganun pala, ihiwalay mo na lang ang Mindanao. Alam niyo, sa ganitong bagay mga kababayan, hindi magandang pakinggan na hikayatin mo, i-convince mo ang taong bayan para sumanib at sumali sa grupo ninyo at sasabihin at tatawagin powerful and principled opposition. My God, tignan natin ang comment ng taong bayan dito sa tinatawag niyang principled opposition. So ito po, principled opposition and the Duterte name do not go together. Sabi ni Rosel Latorre. Naintindihan kaya niya ang kanyang sinasabi. Kaya nga Ma'am Carmelita Di ba? Ito, we already know her and how they disrespected the Filipino people. Mag-change man sila for the better, yet we know till this time na ukit na sa amin what they did for the Filipino people. They don't deserve their positions and manalo by vote at hindi siya ma-impeach. Still documented ang lahat na ginawa nila sa sagot niya. Sana nga mabago siya, but to trust them in a great rest, anong klaseng Pilipino. Alam mo, sa totoo lang mga kababayan, kung gagawa man ng pagbabago or proyekto ang mga Duterte para ikaganda sa ating bansa, wala namang problema. Pero yung tiwala kasi mahirap. Mahirap ang tiwala. Nasira na Hindi tulad noon ang panahon ni Marcos at ni Aquino. Ang panahon ni Marcos at ni Aquino noon, mabilis sumanib ang tao kasi hindi pa uso kasi noon ang chismis. Wala pang Facebook, walang YouTube, walang Twitter, walang Instagram. Tama. At walang mga big stream media at the time. Ngayon kasi, kumpleto na. May TikTok na, may Facebook na, may YouTube na, may Twitter na. Nalalaman kasi ang baho nila. Sara, yung ganyang estilo na pagbuo mo na tinatawag mong powerful, principled opposition, hindi na uso yan ngayon. Panglumang teknolohiya yung ginagamit mo. Gamitin mo yung mga panibagong teknolohiya. Bakit? Hindi mo na basta-bastang mauto ang tao ngayon. Diba? Hindi naman po siguro makakalimutan ng tao na basta-basta na lang sasali sa grupo na tinatawag mong principled opposition kung hindi alam, maliban na lang kung mga tao nakatira sa bundok Hindi. Yeah. Alam mo mapapaniwala niya lang naman yung mga bobo. Mga bobong Pilipino na gustong sumanib sa kanya. Di ba? Na gustong ipahamak ang kanilang sarili. Yan, sasanib yan sa mga sinasabi niyang opposition ko, no? Hindi naman sila tunay na opposition. Yung tunay na opposition, sila ni Risa. Kaya nga yung mga bobong Pilipino dyan, pag nauto kayo at sumama kayo, ay bobo kayo. Di ba? Ano na naman? Maraming sasanib sa'yo kung ang mga tao ay walang cellphone, walang gadget at hindi alam kung ano ang pinagagawa ninyo. Sa tatay mo pa nga lang, ang dami ng DDS na wala ng gana Bakit? Bakit nawala ng gana ang mga DDS sa tatay mo pa lang? Kasi napatunayan nila na nakulong ang tatay mo. Kung walang kinalaman at walang kasalanan ng tatay mo, hindi sana hindi nakulong yan. Ngayon, kung hindi nakulong ang tatay mo at makalaya sa ura-urada, means to say, maraming sasanib at sasama sa tinatawag mong powerful, principled opposition. Ang problema lang kasi ang mga tao, lalo na yung mga nanood sa akin na 7,000 plus live viewer, hindi yan sasanib sa'yo. Take note, huwag mong ismulin ang 7,000 plus live viewer. May mga pinsan yan, may mga pamangkin, kaibigan at kapitbahay yan. Diba? Hindi na kami basta-bastang mauto dyan sa tinatawag mong powerful, principled opposition. Bakit? Hindi naman kami pikit.
I-explain mo muna kung saan mo dinala ang confidential funds, sasama kami sa'yo. I-explain mo muna kung anong ginastusan mo sa 11 days, 125 million, kung saan mo dinala. Maniniwala kami sa'yo kung maipaliwanag mo yan. Pero kung hanggang bulag bingi ka lang, walang maniniwala sa principled, powerful opposition na yan. Di ba? Walang maniniwala dyan, i-explain mo muna. Patunayan mo sa sarili mo na ang librong ginawa mo kayang magpapatayo ng pilay. Ipatunayan mo muna na ang librong ginawa mo ay kayang magkaroon ng bigas, yung mga yagit na natutulog sa kalsada pag nabasa nila yung libro mo. Diba? Ipatunayan mo muna na yung libro na proyekto mo, pag nabasa ng bulag, nagkakaroon ng mata. Kaya kami sasanib yan sa tinatawag mong powerful, principled, opposition. Ang dami mong ginagawang grupo, lahat naman nag-alisan. Di ba gumawa kayo ng grupo dati sa tatay mo, yung federalismo, nasaan na yung grupo nun? Di ba may grupo kayong federalism? Nasaan yung federalism na yon? Bakit hindi nyo ibalik yung federalism at bakit nagawa na kayo ngayon ng powerful, principled opposition? Asan na ba yung federalism na yan? Di ba? Dapat binalik mo yon, yung federalism. Ba't mo wala? Ba Ma'am Estila, Ma'am Juricel Puno? Asan na yung federalism na nasa China na? Hindi pumayag. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan pala desisyon na kala mo presidente. Hindi mo pa nga napatunayan ng Davao na tigil ang baha Patigilin nyo muna yung baha sa Davao at alisin nyo lahat ng drug lord dyan para sumaman taong bayan. Pero kung ganyan, lulo. Ito PTV News, kakapasok lang, Sara. Tignan mo yung sinasabi mong niluloko ni BBM ang tao sa 20 pesos bigas. Tignan mo, ang daming DDS bumili ng 20 pesos per kilo. Tignan mo, Sara. Akala ko ba niluloko lang, pampakulog lang sa Pilipino? Yung 20 pesos per kilo ng bigas. O ngayon 20 pesos per kilo, nauuna pa mga DDS pumila. Kita mo naman. Asa yung sinasabi ni Sara dyan na niluloko ni BBM at tinuuto ang taong bayan. Tignan, patuloy ang pagbibenta ng benteng bigas meron na pinatangkilik ng mga residente sa bayan na Santander, dulong katimugang bahagi ng Cebu. Ngayong Huwebes, Municipal Agriculture of Santander via Niña Olivero. Sa totoo lang mga kababayan, ito, wag yung sabihin na itong mga taga Cebu ay hindi ito mga DDS. Hindi nga nanalo si Gwen Garcia. Ibig sabihin, puro DDS ang bumoto doon sa kalaban niya. So ibig sabihin, itong mga pumila, puro DDS to. Kasi kung hindi itong mga DDS ang nasa Cebu, hindi sana nanalo si Gwen Garcia. Ibig sabihin, hindi nanalo si Gwen Garcia, mga DDS nung unang pumila ng 20 pesos per kilo ng bigas. Ayan, Sara, yung sabi mong niluloko ni BBM. Ang Pilipino sa 20 pesos per kilong bigas. Nauna nga yung DDS, ang daming DDS pumila, Sara. Ayan yung mga DDS na nagyaw-yaw na pang nahayop daw yung 20 pesos per kilo bigas. Samantalang pinipilahan nila. Ngayon sabihin ninyong hindi kayo DDS, di sana nanalo si Gwen Garcia. Ibig sabihin, hindi nanalo, hindi kayo, mga DDS kayo, hindi kayo supporter ni Gwen. Diba? Oo, diba? Ngayon ninyong sabihin, puro DDS yung pumila. Bakit? Bakit ko nasabing DDS? Hindi nanalo si Gwen Hindi naman si Gwen Garcia DDS. So ibig sabihin, yung mga bumili nito, mga DDS. Tingnan yung kakapal na magbuha ka ng ina yung mga mukha yung DDS kayo. Puro kayo reklamo. Nasaan yung 20 pesos per kilo ng bigas? Yung bigas hindi nakain ng tao kasi panghayop yan. Putang ina, nauna kayo sa pila. Natignan nyo. Santos pero DDS lang pumila dyan. Tingnan nyo, imposibleng mabaliw pa rin kayo mga DDS. Imposibleng malipasan pa rin kayo ng gutom at tumala kayo sa mga fake news na pinapakalat ni Sara. Tignan nyo ngayon ninyo sabihin na hindi DDS ang bumili. Dami. Puro kayo reklamo sa bigas ni BBM na 20 pesos per kilo pang baboy. Kakapal ng mga mukha, bumili. Mga DDS pa ang naut. Diba? Ang kakapal ng mga mukha. Mga DDS. Pila-pila kayo dyan. Galit-galit kayo kay Marcos. Tapos ngayon, pipila-pila kayo. Bibili-bili kayo 20 pesos na bigas. Inaaway-away nyo, di ba? Nakakahiya kayo. Di ba? Nakakahiya kayo. Di ba? Pila-pila kayo dyan. Bakit masabing DDS? Hindi sana kung hindi kayo DDS at hindi marami ang DDS sa Cebu, nanalo si Gwen. So ibig sabihin, hindi nanalo si Gwen Garcia, maraming DDS sa Cebu, majority DDS. Tapos ayan pumila kayo, nauuna pa kayo. Iyan kayo pag may time. Actually, hindi naman ako sabihin mo, huwag kayong mahiya kasi pera nyo ito pinambili. Pero yung panlalait ninyo kay BBM, wala nang Bangag manalo sa Cebu. Bawal si Garcia kay supporter ni Bangag yan. Pero unang pumili ng bigas. Kakapal ng mga mukha. Kakapal ng mga mukha yung mga Duterte supporter kayo. Sara, asa yung sabi ni Sara? Tignan ninyo Sara Duterte. Pakita natin para magising sa bigas na 20 pesos. Ito sinabi ni Sara kailan lang yan. Hindi nila magawa hanggang ngayon. Hindi nila alam paano gawin. Itong bobong lista yun. Kung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay
kapal ng mukha, no? Oh. Grabe, hindi pa panghayop. Daming tao kasi kaya maingay. Maingay, no? Grabe ng lait, ano? Yung pwede kainin ng tao. Tignan mo yung mga DDS mo sa Cebu, Sara, ang haba ng pila. So ibig sabihin, mga hayop sila. O tignan nyo mga DDS, sabi ni Sara, mga hayop daw kayo. O, bakit kayo pumila? O, tignan nyo, kung magbenta sila ng 20 pesos per kilo ng bigas, yung kayang kainin ng tao. So ibig sabihin, itong mga pumila na to, mga hayop. Tignan nyo, tinawag kayong hayop. Pumila kayo eh. O, kung tao kayo, hindi dapat kayo pumila dyan sa 20 pesos per kilong bigas. Kasi hayop lang ang pumipila dyan. So ibig sabihin, mga hayop pala kayo, DDS. Tignan ninyo, o. Ma'am Regine Tivera, maraming salamat sa iyong super sticker. Thank you so much po. Yeah. So ibig sabihin, mga hayop pala kayo, ba't kayo pumila dyan sa 20 pesos per kilong bigas? Ayan na eh. Sana daw, pag bumenta, yung pantao, hindi pang hayop. Eh ano tong pumila, Sara? Hayop ba yan? Grabe, oh. Ayan o, bigas. Nakita mo naman siguro yung bigas, hindi naman pang hayop yan. Ayan o. Ganda nga daw, eh. Oy, naku, DDS, mga hayop pala kayo eh. Ayan. Di ba? Ano sa tingin mo yan, Sara? Tahop? Hindi tahop yan, Sara. Bigas yan. Iba ang tahop. Balat ng pala yun, tahop. Yung pambaboy. Ito bigas yan. Darak yun. So ibig sabihin pala, mga DDS, ayan o, hindi pangkain baboy yan, ha? Ayun ang bigas. Ang ganda ng bigas, ha? Reklamo kayong inipi, sumasakit dyan nyo. Pero pag pumunta naman kayo sa mga inasal, inipi din naman bigas doon. Pati sa Jollibee, kain naman kinakain. Diba? Reklamo kayo ng reklamo na NFA ang bigas na 20. Nautot-utot kami, kinakabag kami niyan. Wait lang. Siguro mga tao, hindi nila alam na ang meaning ng NFA, National Food Authority yan. Bigas yan. Walang ibang pangalan ang bigas na yan, kundi National Food Authority galing sa gobyerno. Anong reklamo nyo? Diba? Baka yung mga bobo dyan hindi alam, pag sinabi nilang NFA, pangit na bigas. Hindi nyo alam kahit anong klaseng bigas ang tawag dyan, galing sa gobyerno, National Food Authority yan. Diba? Kaya nang mga bobo talaga mga Pilipino na yung mga hindi nagbabasa. Pagka sinabing NFA, hindi na maganda kaagad. Diba? Pero sa mga inasal, putang ina, rice pa, kuya, rice. Nasa yung chicken oil. Hindi alam, NFA din yun. Saan kayo nakakita ng kainan, only rice, tapos hindi NFA ang bigas? Hindi nalugi ang magtinda. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Reklamo kayo ng reklamo na ang NFA rice, nakakakabag lang dyan, mabaho ang bigas. Putang ina, pag kumain na kayo sa mga inasal, laging puno, only rice, NFA din naman yun. Ba't hindi ka nagreklamo? May chicken oil pa. Punta ka na sa Jollibee, tignan mo magkano ang bigas doon, 35 pesos isang order. Tignan mo, ang daming puno. May bato pa nga minsan eh. Lata pa. Kasi NFA. Diba? Tigilan nyo nga ako. Ayan, tayo ka pa ng tayo ng powerful principled opposition. Siya maniwala sa'yo. Diba? Ito tayo mga kababayan, panghuli. Lapit na test. Wala na, no? At yun na nga, pinaliwanag na ni Ken Garcia, no, na si Sara ay nagtatayo na naman ng panibagong grupo, no? Kasi nga alam niya na makukulong ng mga kasama niya. Itong si Sara Lustay. Kailangan magpaliwanag din siya. Sabagay, malapit na rin siyang nakahilera na rin siyang makulong sa dahig. Kaya antay-antayin natin yan, no? Ang mga balita na yan, marami pang mga pasabog na balita dito lang yan sa Makapinas, no? Antay-antayin natin yan kasi nga etong si Bongo, si Bato, may 50 pa raw taong uhulihin, si Harry Roque, si Cassandra Ong, ito si Sara Lustay. Naku po, talagang abangan natin yan. Kaya maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagtangkilik ng ating YouTube channel. Please po, tulungan niyo ako na mabuo natin ng ang ating watch hour, no? Tulungan niyo ako. Yan, maraming salamat. Keep safe. God bless.